Yun, good morning mga kagaston. Isang maulan na araw sa inyo. Yan, umuulan. So, ito, ang gagawin natin dito, engine refresh. Galing pa sila ng Ilocos. So, 8 oras daw yung binyahe nila para makarating dito sa atin sa Santa Lucia, Capas, Tarlac. Ito kasi yung pinaka-pwesto natin ngayon na bagong pwesto. So, dito na tayo lumipat. So, gagawin natin dito, engine refresh. 60 plus na yung tinakbo. First time marerefresh at saka first time din machi-check up yata to kasi wala daw gumagawa dun sa kanila. So, ayun, umpisa muna natin baklasin. Tapos, meron pa kasing ginagawa na isa, yung pagagawin pa natin yung isa na yun. So, ito yung una natin titirahin kasi sila yung unang dumating. So, ayun, bago lahat, intro muna. So yun mga kagaston, nabaklas na natin yung ibang parts nya. Syempre dahil top overall to, parang overall na rin kasi siya kasi nga magbabaklas tayo ng magneto sight kasi yung sa timing chain and then tensioner guide. And then pati pala yung kanyang balancer and water pump hindi pa nagalaw. So first time din magagalaw. Ang odo neto is magsi 60 plus sir, no? 68,000 km na yung tinakbo from Ilocos sila. 8 oras silang bumiyahe para makapunta rito. Ayun, pagbaklas natin, ito yung unang na-check natin sa kanyang water pump cover. So, sign ito na yung water pump seal niya is kailangan ng palitan. Ayan, so ito yung unang babaklasin natin para ayusin. Tapos, susunod, magbabaklas na tayo ng head and then sa magneto side. So, yun, baklasin muna natin. So yun, nabaklas na natin yung sa kanyang clutch side. Ngayon ang nakita natin kailangan lang palitan dito. Ang odo nito 68 pero pag check ko ng kanyang balancer lahat okay pa. So ito yung sinasabi ko na depende sa paggamit. Kasi may mga binaklas tayo ng ganto ng balancer, yung iba 14 plus, 13 plus or wala pang 20k. Yung iba putol na yung wave washer, yung ibang damper basag na. So nasisira kasi yun dahil sa tinatawag natin power shifting or cambio karera na tinatawag. Ang nasisira kasi sa power shifting or cambio karera na tinatawag, unang-una dyan yung balancer damper, tapos yung kanyang mga wave washer at saka spring. Ngayon naman pag gayon hindi nasira, ang tatamaan naman yung mismong clutch housing. Yan yung mga nadadamay kapag sa power shifting. Ngayon naman ang sira nito rito na nakita natin, yung kanyang water pump seal magana. So pag check natin ang kanyang water pump cover, ayan, may gas-gas na, paikot na. Pero 68k yung tinakbo. So para sa akin all goods yung gumagamit kasi depende talaga sa paggamit. So ayun, palitan muna natin yung mga yan, tapos baklasin na natin yung head. Tuloy natin yung video mamaya pag nabaklas na. So ayun, nabuksan na natin. Bali ayan, yung black nya all goods naman para sa almost 70k odo, 68k odo na pala to. Ayan, buksan na natin. So ayun lahat yung mga papalitan, timing chain, cam chain guide, tensioner guide, gasket, piston ring, valve seal, sabay tanggal lahat ng carbon deposit, pasinta barbula. So ang malupit nga lang dahil matagal hindi nabuksan to or nagalaw, as in di pa pala nagalaw, yung mga bolts na sa kanyang pipe naputol pareho, pati isang engine support na tornilyo. Dapat kasi talaga yung sa may engine support na tornilyo kinakalasyon tapos nilalagyan ng grasa. Yung sa exhaust bolts naman, tulad ng sinasabi ko sa ibang video, kailangan bago pa lang palitan nyo na ng high tensile bolts kasi nga yung stock katagalan na puputol pag tatanggalin. So ayun, ang gagawin natin yan, machine shop muna natin yung kanyang head para matanggal yung kanyang mga naputol na exhaust bolts pati sa engine support. Pero yan, so far nabaklas na natin. Yun muna yung patitira natin, kailangan matanggal muna yun. Tuloy natin video mamaya mga kagaston after malinis tong mga to. Yan yung mga parts na binaklas natin, and then bago isalpak mamaya. Punta muna tayong machine shop. So
ayun mga kagaston, ayan, nasalpak na natin yung kanyang block. Ayan, kita nyo naman, halos parang bago na yung kanyang piston. So nilinis na natin yung mga yan. Tapos ito yung kanyang cylinder head, ayan, nalinis na rin natin. Ang nangyari kasi rito, naputol yung mga tornilyo sa exhaust bolt tsaka isang engine support. So pinatanggal pa natin yung mga yon. Ngayon okay na lahat. So isasalpak na natin to lahat mga kagaston. Tuloy na lang natin yung video mamaya once na nabuo na natin, kasi may mga nakapending pa tayong dalawa. So ayun yung isa, tapos ito pa yung isa. So yun, kailangan lahat matapos to, kaya kailangan matapos na to kasi uwi pa sila ng Ilocos, taga Ilocos pa sila sir. So dinayo tayo rito. So tuloy natin yung video mamaya kapag umaandar na. So yun mga kagaston, konti na lang, matatapos na tayo. So nasalpak na natin yung head, yung block, yung kanyang crankcase sa kabila. So okay na rin lahat ng timing. So konting kembot na lang, mapapaandar na natin. Tuloy natin mamaya kapag tapos na, para isahan video na lang. Kasi meron pang kasunod na gagawin, pero yung kasunod madali na lang, palit na lang ng sprocket set. So ayun mga kagaston, natapos na natin yung ating engine refresh. So medyo marami-rami tayong pinalitan. So ang may-ari nito, taga ano pa sila, Ilocos. So galing sila ng Ilocos, uwi pa sila ng Ilocos. Medyo inabot na kami ng dilim. So ito yung lahat ng mga pinalitan namin. Pakita ko sa inyo. Ang odo pala nito is 68,000, magsi 69. Ito yung lahat ng pinalitan. Ayan, timing chain, tensioner guide, cam chain guide, piston ring, spark plug, and then piston ring, mga gasket, nagasinta tayo ng barbula, tapos brake pad sa likod, sabay nag-check tayo ng balancer, okay pa yung balancer, yung water pump lang yung may tama. So ayun, tapos na to, bali yung preno na lang, so madali na lang yon. Tapos yung isa, medyo ginabi na rin, palit lang naman to ng chain set. So ayun, hanggang dito na lang yung video natin. Thank you for watching. God bless sa inyo.